mga Biblia sa Philippians chapter 4, verses 10 to 12. Philippians chapter 4, verses 10 to 12. Basahin po natin verse 10. Ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa wakas ay inyong muling binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin, na dito'y katotohanang nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit wala kayong pagkakataon. Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana sa bawat bagay, at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim sa kabusugan, contentment, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. Sa ating pagpapatuloy po sa ating pag-aaral, na pinag-aaralan natin yung mga graces na magandang i-develop sa panahon po ngayon na merong crisis. So, ang napakahalaga na ma-develop natin ay ang contentment. So, makikita natin kay Apostol Pablo sa kung papaano siya magpasalamat sa tulong ng mga Philippians sa kanya, makikita natin ang contentment. So, tingnan po natin ang konteksto. Una, sumulat si Apostol Pablo sa mga Philippians para magpasalamat sa support nila sa kanya. At makikita po natin, ang sabi ni Martin Lloyd-Jones, gumamit siya ng 10 bersikulo, magmula verse 10 hanggang 20, para lang magpasalamat sa mga Philippians sa kanilang support sa kanya. At sa kanyang pagpapasalamat, makikita natin ang malaking struggle ni Apostol Pablo, at makikita natin ang holiness sa kanya, maunawaan natin. Sa isang banda, dahil sa tulong ng mga Philippians, grateful, nagpapasalamat, tunay na nagpapasalamat si Apostol Pablo. Pero sa kabilang banda naman, ayaw niyang sa kanyang pagpapasalamat magmukha na para bang pinabayaan siya ng Panginoon, na para bang nakadepende siya sa tulong ng iba, na para bang ang Panginoon ay hindi sapat para sa kanyang pangangailangan. Tayong mga tao, na nasisense natin ang ganito, na kapag tinutulungan tayo, ayaw natin yung nagbumukha tayong atat. Kasi ayaw natin mapahiya sa ating kapwa-tao, na para bang atat na tayo sa tulong ng iba. Pero si Apostol Pablo, hindi siya concerned sa kung ano ang sasabihin ng iba. Ang concern niya ay ang glory ng ating Panginoon, na gusto niya magpasalamat, pero at the same time, gusto rin niyang maipakita na sapat ang Panginoon. Hindi niya ine-expect ang tulong na binigay ng mga Philippians, at kahit wala ang tulong ng mga Philippians, magiging masaya at kontento si Apostol Pablo. Ito ang kanyang struggle, kaya masyadong mahaba yung kanyang pagpapasalamat. Gusto niyang ipakita ang pagpapasalamat sa mga Philippians, at the same time, gusto rin niyang ipakita na kontento siya, masaya siya sa Panginoon. Meron ba kayong nasisilip sa kung papaano po mag-isip sa disposition ni Apostol Pablo na dumating siya sa point ng kanyang Christian life na takot siyang magkasala, i-offend ang glory ng Panginoong Hesus? Pwede namang simpleng
ipakita niya na masaya siya. Period. Pero careful siya na ipakita na hindi niya ini-expect ang tulong, na kahit wala yung tulong, ay siya ay masaya at kontento sa Panginoon. At the same time, nagpapasalamat din siya sa tulong ng mga Philippians. So, ito ang disposition ng isang mananampalataya na ayaw niyang mag-grieve ang Holy Spirit. Na sa kanyang pagpapasalamat na para bang lilitaw na nagkukulang ang Panginoon sa kanya. Sa kanyang pagpapasalamat na para bang dahil atat na atat siya, lilitaw ng Panginoon, pinababayaan siya. So ito ang makikita natin na sa introduction natin, na ito yung pinag-usapan natin, na maging sensitive tayo sa kasalanan. Kapag dumating tayo sa point ng ating spiritual journey na nararanasan natin ang pag-ibig ng Panginoon, na-enjoy natin ang Panginoon, at alam din natin na kapag tayo ay naging pabaya sa ating pananampalataya, mag-grieve ang Holy Spirit at mababawasan o mawawala ang enjoyment natin sa Panginoon, magiging careful tayo sa ating pagsasalita, sa ating mga gawa, dahil ayaw nating mawala ang ating experience sa pag-ibig ng Panginoon. Ayaw nating mag-grieve ang Holy Spirit. Palagi careful tayo na nagbibigay tayo ng glory sa Panginoon. Ito ang klase ng maturity na gusto nating makamit tayong mga Kristiyano. Sa simpleng pagpapasalamat, very careful si Apostol Pablo na hindi madungisan ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Gusto niyang ipakita na grateful siya, at the same time, kontento siya. At unang titignan natin na ang kalagayan na nakamit ni Apostol Pablo, ang contentment. Ang ibig sabihin ng contentment, ang quality ng kanyang buhay, ang kanyang kasiyahan, ang kanyang seguridad, kaaliwan, satisfaction sa kanyang kaluluwa, hindi nakadepende sa mga bagay na meron o wala siya. Narating niya ang ganitong klaseng estado sa pananampalataya na hindi na siya affected sa kung ano ang nangyayari sa labas ng kanyang buhay, dahil ang nararanasan niya ay ang Panginoon. Yan ang makikita natin, halimbawa sa Acts chapter 16, nung sila ay unang pumunta sa Filipos, kasama si Silas, sa pagpapahayag ng mabuting balita, sila ay na-persecute. Sila ay pinahirapan hanggang sa kinulong. Pero sinasabi sa atin, nung hating gabi na, sila ay umaawit ng papuri sa Panginoon. Sila ay nasa kulungan, pero nag-worship. Sila ay masaya. Ang ibig sabihin, ang estado ng kanilang ng pananampalataya, hindi nakadepende sa kanilang sitwasyon. Nakadepende sa kanilang relationship sa Panginoon. Pangalawang example, sa 2 Corinthians chapter 12, na sa tagpo kung saan sa struggle niya sa kanyang thorn in the flesh, tinik sa kanyang laman, dumating siya sa point na nakita niya ang pakinabang, ang wisdom ng Panginoon, na kahit ang tinik niya sa laman ay para sa kanyang ikabubuti. Kaya ang sabi niya, kapag ako'y mahina, doon ko nararanasan ang kalakasan ng Panginoon. Contentment. Ang ibig sabihin, ang kanyang confidence, ang kanyang kalakasan, ang kanyang joy, hindi nakadepende sa kanyang nararamdaman o kalagayan sa buhay. Nung siya ay malapit na mamatay, ang advice niya kay Timothy, godliness with contentment is a great gain. So, makikita natin, ito ang narating ni Apostol Pablo. Dumating siya sa point na ang quality ng kanyang buhay hindi nakadepende sa mga bagay na meron o wala siya sa kanyang nararanasan. At ang sabi niya, alam niyang maging kontento kahit sa panahon ng paghihirap, kakulangan. Ang ibig sabihin, kung dalhin mo si Apostol Pablo sa kahirapan, kakulangan,
hindi siya magrereklamo. Hindi siya magagalit sa Diyos. Hindi siya mag-worry. Magiging masaya pa rin siya dahil ang kanyang kasiyahan nanggagaling sa kanyang relationship sa Panginoon. Ngayon, sa kabilang banda naman, kahit sa kasaganaan, sa panahon ng prosperity, na natutunan din niya kung paano maging kontento. Paano ba maging kontento? Hindi natin nakikita ang picture. Kasi iniisip natin kapag sagana tayo, natural lang, magiging masaya tayo. Pero ang itsura ng contentment, ganito. Hindi ang material na bagay ang magbibigay ng security at kasiyahan sa iyo. Actually, sa isang Kristiyano na maingat sa kanyang pananampalataya at nakikita niya ang kasamaan ng kanyang puso, napakadali na ang material na bagay, material prosperity, gawin niyang idol. Kaya naman makikita mo, ang isang Kristiyano na kontento sa Panginoon, in moderation ang kanyang consumption sa material na bagay. Hindi siya nagpapakasasa. Kasi napakadali para sa atin na ang kasiyahan natin magmula sa mga bagay na meron tayo. Kung meron kang pera, gusto mong kumain ng masarap para maging masaya ka. Gusto mong bumili ng damit para maging masaya ka. Gusto mo mag-travel para maging masaya ka. Napakadali na magkaroon tayo ng kaisipan na dahil marami tayong pera, nabibili natin ang gusto natin, magiging masaya tayo. Pero ang isang Kristiyano na kontento, in moderation, kasi ayaw niyang magmula sa material na bagay ang kanyang kasiyahan sa Panginoon lamang. At ito pa. Alam din ng isang Kristiyano na nararanasan ng contentment na delikado ang humawak ng maraming salapi. Delikado. Kaya magkakaloob siya. Sa ating mga Kristiyano, iniisip nating mas mahirap ang kahirapan, kakulangan, at madali ang prosperity. Baligtad. Paniwalaan niyo ko, mas mahirap ang panahon ng prosperity. Ang binibless tayo ng Panginoon. Ang tanong, simpleng tanong, ganito lang. Kung gusto mong yumaman, wala naman masama. Kung ito'y makakabuti, bibigay ng Panginoon. Pero ito ang question. Sa kung ano ang meron ka, kaunti, kasulukuyan, nagiging matapat ka ba? Kung hindi ka nagiging matapat, huwag mong isipin na kapag binigyan ka ng marami ng Panginoon, magiging matapat ka. Hindi. Kung ngayon na kakaunti ang meron ka, nagrereklamo ka sa Panginoon, kasi para bang pinabayaan ka ng Panginoon, ano ang mangyayari? Kung the same ang heart ko at dalhin mo ako sa prosperity, ang ibig sabihin, kapag binigyan mo ako ng marami, magpapakasasa ako sa kayamanan. Sisirain ko ang buhay ko. At ito ang mahirap. Sa panahon ng prosperity, walang control. Kung wala kang maturity, walang control. Walang magbabawal sa'yo, sarili mo sa lapihan. Sino magsasabi sa'yo, huwag kang masyadong gumastos? Wala. Sino magsasabi sa'yo, hindi ka na nagdidepende sa Panginoon, sa pera ka na nagdidepende? Wala. At hindi mo rin nakikita na nangyayari sa puso natin. Ang ganon. Pero si Apostol Pablo, sabi niya, alam ko kung paano maging kontento sa panahon ng prosperidad. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag niyong basta-basta asamin na maging mayaman. Mahirap. Napakadaling masira kapag mayaman tayo. Napakadali. Actually, mas safe tayo kapag nasa kahirapan tayo spiritually. So, ang ibig sabihin, saan man tayo dalhin ng Panginoon, maging kontento tayo. Maging kontento. Ang ibig sabihin, ang pagsikapan natin, maranasan at makita natin ang kasiyahan at contentment natin sa Panginoon. Ito yung palagi nating sinasabi. Sa ating daily devotion, minemeditate natin ang pag-ibig, ang grace, ang mercy ng Panginoon. Kapag nakikita natin ang pag-ibig ng Panginoon kasama ang ating mga kasalanan, sa tulong ng Holy Spirit, mamamangha tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Sa tulong ng Holy Spirit, kapag bigyan tayo ng light, kapag ini-examine natin ang mga salitang lumalabas sa bibig natin, na halimbawa sa pagko-complain,
Kung makita natin ang ibig sabihin ng pagreklamo natin sa Panginoon, na sinasabi natin sa Panginoon, hindi ka nagki-care sa akin, pinapabayaan mo ko, hindi mo ako mahal. Pero kung tignan natin ang krus na ibinigay na niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa aking kaligtasan, ano pang hinahanap kong patunay sa kanyang pag-ibig? Ang ibig sabihin, kino-question ko ang kanyang pag-ibig na ipinakita sa krus para sa aking kaligtasan. Ganon kasama ang pagreklamo. At kapag nakita natin, kahit mareklamo tayo pero niligtas tayo ng Panginoon, magkakaroon tayo ng mas malalim na appreciation at experience sa pag-ibig ng Panginoon. Hanggang araw-araw, ginagawa natin yan. Sa bawat kasalanan na nakikita natin, palagi tayong bumabalik sa krus, palalim ng palalim ang ating experience sa pag-ibig ng Panginoon. Hanggang dumating sa point na makontrol niya ang ating puso. Hanggang dumating sa point na very sensitive na tayo sa kasalanan. Hanggang dumating sa point na dahil sa light na binibigay ng Holy Spirit, nakikita natin kahit yung mga motibo natin, binabantayan natin. Kahit yung pagsasalita natin, binabantayan natin. Kahit yung mga reactions natin, binabantayan natin. Kasi meron ng light, pinapakita ng Holy Spirit. Kasi ayaw natin mag-grieve ang Holy Spirit. Kahit yung pagsunod natin sa mga kautusan, very careful tayo na sumusunod tayo. Dahil kapag nag-grieve ang Holy Spirit, mababawasan yung enjoyment natin, yung contentment natin. At alam natin, kapag ang ating joy nakadepende sa material na bagay, miserable ang ating buhay. Kapag naranasan mo yung experience sa Panginoon, kahit sino pang makipagpalit ng situation sa iyo, hindi ka papayag. Kahit sino pa. At alam mo rin ang pagkakaiba ng karanasan ng miserableng buhay, ang mabigat na buhay. Kahit na mayaman ka, kung hindi mo na naranasan ang pag-ibig ng Panginoon, mabigat, mabigat. At ayaw mong balikan yon. Kaya very careful ka sa iyong relationship sa Panginoon. Iyan ang makikita natin kay Apostol Pablo. Contentment, contentment. Ito ang kailangan nating maranasan sa panahon po na may crisis o kahit anumang klaseng paghihirap, karamdaman, na ang quality ng ating buhay hindi nakadepende sa kung ano ang meron o wala tayo. At yan, available, yan lahat sa atin, tayong mga mananampalataya. Ang contentment ay bunga ng Holy Spirit sa ating buhay. Pangalawa, at ito ang panghuli na makikita natin, sa bawat bagay at sa lahat ng bagay, natutuhan ko ang lihim ng kabusugan. Ang ibig sabihin, hindi naman agad-agad dumating si Apostol Pablo sa punto na siya ay kontento. Hindi. Kung alam natin, ang background ni Apostol Pablo, mataas ang kanyang pinag-aralan. At siya ay isang Roman citizen, siya rin ay mayaman. At kung titignan natin ngayon, mataas ang pinag-aralan, possible na mayaman, mataas ang kalagayan sa buhay, kung titignan natin, normal ang maging proud sa kanya. Actually, di ba, pati ang kanyang religious accomplishments, pinagmamalaki niya. Pinagmamalaki niya. Very proud si Apostol Pablo bago siya maging Kristiyano. At ngayon na nasa huling parte na siya ng kanyang buhay, makikita natin, siya ay nakakulong habang sinusulat niya ang kanyang sulat sa Philippians, at siya ay nakaposa sa dalawang soldiers. Pero makikita natin, ang sabi niya, siya ay masaya. Siya ay kontento. Makikita natin yung proseso. Isang proud na ipinagmamalaki ang kanyang intellect, ang kanyang kayamanan, ang kanyang religious accomplishments. At ngayon, dumating sa point na siya ay kontento. At ang kasama niya ay mga soldiers na nasa loob ng kulungan. Ang pagmumolde ng Panginoon sa atin, isang proseso. Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 10 o chapter 12. Makikita natin yung
Sa verse 7, 2 Corinthians chapter 12, verse 7. Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, revelation ng Panginoon sa kanya, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Verse 8, 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Tingnan niyo po yung process. Dahil sa sobrang dami ng revelation na ibinigay ng Panginoon sa kanya, para i-humble siya, binigyan siya ng tinik sa laman. At ang sabi sa atin, siya ay nagpipray 3 beses. Possible ang tinutukoy dito ay season. Ang ibig sabihin, matagal siya nag-struggle. Matagal siya nagpipray, Panginoon, alisin mo ang tinik sa laman na ito dahil nagiging hadlang sa gawain na ibinigay mo sa akin. Meron kang trabaho na ibinigay sa akin. Pero bakit binigyan mo ako ng pabigat? Bakit binigyan mo ako ng tinik sa laman? Alisin mo ito. Ito yung proseso na nagrereklamo siya sa Panginoon. Hindi nga nakikita yung value ng thorn in the flesh na ito'y para sa kanyang ikabubuti. So nag-struggle siya. Pero dumating siya sa point na nakita niya na kahit meron siyang tinik sa laman, pabigat, bakit nagpo-progress ang gawain ng Panginoon? Bakit nag-grow ang gawain ng Panginoon? So dumating siya sa conclusion, Panginoon, kung sa pamamagitan ng tinik sa laman na ito, ay nagmamanifest ang iyong kapangyarihan, Panginoon, tatanggapin ko at magiging masaya ako anuman ang ibigay mong paghihirap sa akin. Dumating siya sa point na kontento siya at ini-embrace na niya ang kanyang tinik sa laman. Ang ibig sabihin, proseso ang contentment para maranasan natin. Sa panahon ngayon na may crisis at possible na lumala pa ang situation, tinanong ko kanina si Brother Rudy kung magkano ang LPG, 1,500 na. At possible, tumaas pa yan. Ang presyo ng crudo o diesel, possible na umabot siya ng 170 per liter. Masaya tayo kung merong crudo. Paano kung wala? Titigil ang lahat. Marami sa atin ang mawawala ng trabaho. Possible, walang pagkain. Ngayon, sa panahon na nasa crisis tayo, gusto man nating maging masaya sa mga bagay na meron tayo, hindi pwede. So gamitin natin ngayon to para matrain tayo na ang ating kasiyahan, ang ating security, wala sa mga material na bagay. Na kanino? Nasa Panginoon. Kaya mag-i-invest tayo ng oras sa ating daily devotion, sa word and prayer. Mag-start tayo sa simpleng self-examination. Panginoon, sa panahon na ibinigay mo ang crisis na ito, nakikita ko ang aking sarili na ang kasiyahan ko pala ay nasa material na bagay. Panginoon, ngayon na nakikita ko ang epekto ng crisis sa akin, nakikita ko ang sarili ko sa aking worries, na ang security ko pala ay yung mga bagay na meron ako, hindi ikaw. Panginoon, hindi ko pala naintindihan ang iyong pag-ibig. Na yung pangako mo na kailanman hindi mo ko iiwan ni pababayaan. At bumalik tayo sa krus. I-meditate natin ang kanyang pag-ibig. Magbibigay yan ng kalakasan sa atin. Magbibigay yan ng strength sa atin. Kung magpe-persevere pa tayo, huwag tayong basta titigil at gawin natin regular, darating tayo sa point na magkakaroon tayo ng peace of mind. Darating tayo sa point na magiging masaya tayo, hindi dahil wala tayong mga material na bagay. Masaya tayo dahil sa Panginoon. Ayaw niyo po ba yung ganong klaseng
kalagayan. Kasi kung ang pera nabibigay ng kasiyahan sa atin, ang pera, sandali lang yan. Malayo ko, sandali lang yan. May pera ka ngayon, posible, bukas wala. E paano kung wala ka ng pera, miserable ka? Ang pagkain, posible, susunod na buwan, wala tayong pagkain. Paano tayo? Magiging miserable ba tayo? Hindi ba tayo pwede maging masaya? Hindi ba maganda na ang kasiyahan natin hindi nakadepende sa mga bagay na meron at wala tayo? Nakadepende sa Panginoon. At yun ang i-develop natin. Doon tayo mag-invest. Doon natin i-invest ang ating mind, ang ating time, ang ating resources. Sa ating regular na pag-aaral, self-examination, meditation, at prayer. At obedience. 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 Importante ang obedience. Hindi pwede nagpipray lang tayo at nagme-meditate tapos hindi naman tayo sumusunod. Wala rin. Mag-grieve ang Holy Spirit. Wala tayong mapapala. Daily devotion at obedience. Hindi pwede maghiwalay ang dalawang. Doon tayo mag-invest. So, ang crisis na ito, imbes na makita natin na sinisira tayo ng Panginoon, ibinibigay na opportunity sa atin. Ibinibigay na opportunity sa atin ng Panginoon para mag-grow, iangat. Kumbaga sa perspective natin, puwersahin tayo ng Panginoon na mag-grow. Kasi kahit gusto pa natin kumapit sa mga material na bagay, wala tayong kakapitan. Kahit gusto pa nating maging masaya sa kung ano ang mabibili at magagawa ng pera, wala, hindi pwede ngayon. Hindi pwede. So mapupersa tayo. Lumapit lang sa Panginoon. Na ito ang tunay na security, stability ang Panginoon. Na hindi nakadepende sa bagay na meron at wala tayo. Kung ikaw ay kasama sa mga nagkukulang, nahihirapan ngayon, mag-ingat ka. Kung paano ka mag-react, bantayan mo ang iyong sarili. Kapag ilabas mo ang iyong pagreklamo sa iyong salita, palagi ka nagreklamo, mas lalo magiging mahirap. Imbes na magreklamo ka, mag-repent ka. Lumapit ka sa Panginoon, sa panalangin. At mag-umpisa kang tumingin sa pag-ibig ng Panginoon upang maranasan mo ang assurance. Kung nasa side ka naman na binigyan ka ng sobra-sobra ng Panginoon, ito ang pagkakataon na magkaloob ka. Tumulong. Hindi itago. Hindi. Masisira tayo. Masisira tayo. Ang disenyo ng Panginoon, bibigyan tayo ng sobra para ibigay para sa iba. At kapag isinara natin, mag-i-stop lang sa atin, masisira tayo. Masisira tayo. Kaya mahirap ang panahon ng prosperity. Mahirap. Paniwalaan nyo, mahirap. So kung nasaan man tayo, pag-aralan natin na ang ating kasiyahan ay sa Panginoon. Wala sa mga bagay na meron o wala tayo. Wala sa ating kalagayan o wala sa anuman na nakikita natin. Nasa Panginoon naman. At kapag naabot natin sa biyaya ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, sa mercy niya, magiging komportable tayo. Magiging masaya tayo. Magiging magaan ang buhay. Pwede maging magaan. Ang problem lang, masyado tayong nasanay sa spiritual growth na hindi naman totoo. Kaya hindi natin napipicture kung ano ba yung tunay na spiritual growth, tunay na growth. Kaya sa awa ng Panginoon, mararating natin ang tunay na contentment. Sige po, kung gusto niyo mag-share, magtanong. Si Brother Rudy, sige po. Hindi po binanggit. Ang ibig sabihin, mas maganda para sa atin, pwede nating i-apply sa ating sarili.
Hindi, pabigat siya. Pabigat. 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 Si Sister Juliet, may tanong. Naalala ko yung sinabi ni Paul Watson na kung paano yung si Esau at si Jacob, kung paano nilatan naman si Jacob si Esau na kanyang kasi pinagpala na siya paano si Peter na sumunod. Na pinagpala na si Esau ginawa ng powerful, mayaman, pero si Esau, ay si Jacob, nilagay niya po sa isang mahirap na sitwasyon. Kumbaga, yung may guys na doon sa Hebrews, kung yun yung dinidisiplina yung yun. Yun po. Yeah, magandang ano yun na ah, iniingatan tayo ng Panginoon na hindi nga ibinibigay kung ano yung gusto natin. Ibinibigay niya kung ano yung kailangan natin. At kung gusto nating makasigurado na totoo nga yun, tumingin tayo sa cross. Kung ibinigay ng Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak para iligtas tayo, ang ibig sabihin wala siyang ibibigay sa atin na ikakasira natin. Ang cross kasi, ito yung pinakamalinaw na manifestation ng katangian ng Diyos. Alam mo, sabihin mo, mahal ako ng Panginoon kasi meron akong pagkain. Tama yun. Pero hindi yun ang pinakamalinaw. Ang pinakamalinaw ay yung pagbibigay niya ng kanyang kaisa-isang anak para sa atin. So palagi, bumabalik sa cross kasi yun ang pinakamalinaw ng demonstration ng katangian ng Diyos. Si Sister Ivy, parang meron siyang gustong sabihin. Sige po, kung wala na, si Brother Jano, isarap po tayo sa panalangin.